Hello mga langga. So, merong nag-request sa atin na gagawa tayo ng video tungkol sa panubok or embroidery. So, saan nga ba nanggaling ang word na tubok? Batay sa research ni Dr. Moyko, ito ay nagmula sa batok na noon ay tinatato sa katawan. Subalit nung panahon na napalitan na, kasi nung unang panahon yung mga tao wala pang sinusuot na damit. So kumukuha sila ng balat ng shampoo or balat ng kahoy para gawin nilang tapis o yung sa Cordillera tinatawag nilang bahag. So meron kami dati na yung mga ninuno namin siguro nung before pa nang sumakop sa amin yung mga Espanyol o ibang lahi. So, gumagamit sila, yung aming mga ninuno na mga panay Bukidnon, gumagamit sila ng barks, yung balat ng kahoy. Tama ba? So, mula dun sa batok or yung pagtatato, napalitan na siya ng ganitong mga cloth. So, ngayon, suot ko ang aking embroidered blazer. At binibenta ko rin ito, available. Pwede po kayong umorder sa aking messenger, Rolinda Hilbaliga, Panay Bukidnon. Ilalagay ko siya sa comment box. Anyway, so tubok means to embroider, tubok, and panubok is the finished product, embroidery, and the manunubok means the embroiderer o kami na gumagawa ng embroidery. So, dito, meron akong sample ng aming mga embroidery. At sa patching natin, meron tayong tinatawag na girigiti. Ito yung girigiti. Meron din tayong tugi-tugi, inagsam, at saka binalagon. So, ito po yung ginagamit namin ng mga pattern. Halimbawa, ito. Isang blazer. Gumamit ako dito ng inagsam pattern. Tapos dito naman sa bag, gumagawa rin ako ng mga tote bag. Ginamit ko dito ay ang girigiti at binalagon. Then, sa embroidery naman, ipapakita ko sa inyo yung sample ng matang punay. Ito po yung matang punay. So, from step 1, step 2, 3, 4, 5, 6 hanggang makabuo na po kayo ng matang punay. Ayan. And then, ito po, next is sudlikamang binangkaw. So, meron din po siyang how to make it from step 1, saan ka magdadagdag hanggang sa makabuo ka na ng sudlikamang binangkaw. It means a spare. Yung matang punay kanina means from the eye of the punay bird. And dito naman tayo sa sikag-sikag. Tapos, pag after ng sikag-sikag, kapag marami ka ng nagawa, tinatawag na nilang binunghay. And then, last, here is the bulaka putik. So, meron din naman tayong bulaka labog, bulaka alayaw, ganyan. So, ang mga design na ito ay hango sa nature or sa mga nakikita at na-imagine ng mga sinaunang tao. Ito ay ang aking paborito, ang sudlikama. So, meron tayong single na sudlikama at ito naman ay double. So, napapakita ko dito kung paano yung paggawa. Sa likod, ganito siya. So, meron pang iba-ibang klase ng disenyo, hindi lang ito. Yun yung pinaka-basic. At sa Panay Bukidnon, ang aking nanay ay isa sa mga pioneer na nagboborda at nagtuturo sa aming community. Ganon din si Lola Lucia Losing na asawa ni Federico Caballero na Gabamba Awardi. At ngayon may mga sumusunod na sa kanilang yapak. So sila yung unang nagturo sa aming School for Living Tradition. At natuto ako simula nung 5 years old pa lang ako. So nag-o-observe pa lang hanggang pinagamit ako ng nanay ng karayom at sinulid nung mga 7 years old na ata ako noon. At naalala ko, medyo kunot, medyo hindi maganda yung pagkagawa ko. Sobrang nahila ko ng sobra yung sinulid. So,
Pero so far, ito na po yung mga gawa ko. So gumagawa ko ng mga cellphone holder at gumagawa din ako ng iba-ibang pattern, modern, pero embroidered pa rin siya. At nagpa-fashion show din po ako nung Father's Day, June. Nag-fashion show ako sa Festive Walk, Iloilo. So, meron ako dito mga available items na binibenta. Katulad nito. Isang dress. So, gumagawa ako ng mga modern style. But, nandun yung embroidery namin. So, ayan. Hindi ko alam kung makikita nyo. So, pwede po kayong follow sa aking Instagram. Pinopost ko po doon ang aking magagawa sa rolinda.hilbaliga. Ilalagay ko din po sa comment box. At thank you pala sa mga nagpa-follow, nagsasubscribe, nagla-like na aking video, umaantabay at sumusubaybay. So, ayan, may mga dress po akong available. Paparating na aking nanay. So, itatapos ko na po itong video na ito. See you po next time. Thank you po sa mga sumusuporta.